Magandang araw sa inyo, sa mga subscriber natin dyan at sa mga napadaan sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyo. So ngayong araw may dumating tayo na dalawang microphone. So yan, ikumpara natin tong dalawa at i-review natin. So pero bago tayo magsimula, pakipindot naman ang subscribe button dyan, yung hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. At kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ko, so yun na mga boss, simula na tayo. Wala nang intro. So ito po yung dalawang microphone mga boss. Ito yung mga latest model na microphone ng dalawang brand. So ito yung Kevlar DM14. So ito yung latest na model ng kanilang microphone na mayroong wire. Tapos ito naman yung Joson The Singer microphone na medyo mahal na microphone nila na wire. So ito yung latest nila na Joson The Singer. So buksan natin to yung Kevlar. So yan, ito yung Kevlar. Tapos yung wire niya. So yung wire niya. So ito yung design ng kanyang XLR. So yan, naka magnetic design to. So yan, tapos yung dulo ng kanyang PL. So yan, naka gold plated yung dulo ng kanyang PL plug. Tapos ito naman yung kanyang microphone. So yung design ng kanyang microphone, ayan. So medyo ano siya, parang square. Ayan. So yan yung design ng kanyang microphone. So yan. So buksan natin tong Joson. So ito yung Joson. So ito pala boss, mga boss, ay mayroon siyang plastic nga casing, plastic door case. So yan. So may foam pa. So yan, may foam. So ito yung wire niya. So yan yung wire niya. So yan. Maganda yung wire niya, yung XLR na yung design ng kanyang XLR. Maganda, tapos naka gold plated din yung ano niya, PL. Tapos yung microphone. So ito yung microphone niya mga boss, oh. Tingnan niyo yung design niya. So yan. Ito yung kanyang design ng kanyang microphone. So kumpara natin una yung kanilang manual. So yan, catalog. So hanapin natin. So ito yung specification niya. So yan. So yung specification ng Joson The Singer microphone mga boss ay nasa, ito siya, yung impedance niya ay naka 600 ohms. Tapos sensitivity naman niya ay minus 51 plus minus 3 dB. Tapos yung frequency response naman niya ay naka 50 Hz to 14 kHz. So yung polar pattern niya ay naka unidirectional. So yan, unidirectional yung polar pattern niya. So dito naman tayo sa Kevlar mga boss. So ito yung Kevlar. Yung sa Kevlar naman, so yung type dynamic moving coil, frequency response niya ay 40 Hz to 16 kHz. So medyo ano siya, mababa at mataas kaysa Joson na The Singer. So itong Joson ay mataas at mababa lang, nasa 50 Hz yung low niya, 14K yung high niya. So ito namang Kevlar, yung frequency response niya ay 40 Hz yung low niya, tapos 16 kHz yung high niya. So mababa na mataas, at ito ay mataas na mababa yung Joson. Tapos sensitivity niya ay 93 dB SPL. So yan. So yung output impedance ay 600 ohms, polar pattern, super cardioid. O yung polar pa, iba yung sa The Singer is naka unidirectional. Tapos yung sa Kevlar ay naka super. Una nating i-kumpara boss ay ito yung cable niya. So cable ng Joson yan. At cable ng Kevlar. So yan.
Ito siya boss. So yung cable type niya ay ito, parang silicone wire siya, silicone cable. So malambot yung wire ng Joson mga boss, para siyang silicone. Tapos ito naman, so medyo makapal, medyo matigas, kaysa Joson ay medyo malambot yung wire niya. So buksan natin yung ano niya, yung wire niya, kung ang gamit ba ay mono wire or stereo wire. So buksan natin itong dalawa. So ito na mga boss, nabuksan ko na. So pareha lang silang naka mono wire. So naka mono wire, naka mono microphone wire. So yan, ito yung sa Kevlar, tapos ito yung sa Joson. Ito yung wire niya. Yan, di makita. O yan, nakamono lang sila. Tapos yan, mono lang din. Kevlar, ito yung Kevlar at saka sa Joson. So yan, dito naman tayo sa kanyang microphone. Sa microphone naman tayo. So ito yung Joson at ito yung Kevlar. So yan. Sa design naman, so mas okay ako dito, yung forma ng microphone mas okay tong sa Kevlar. So mas maganda yung sa Kevlar. Sa Kevlar para sa akin mas maganda yung design niya. So yan, simple lang pero ano. Tapos ito yung Joson, ito yung Joson. So ito yung, ang Joson naman ay medyo may kabigatan mga boss. So medyo mabigat siya kaysa Kevlar. So yan. So yan yung design nila. So medyo mabigat tong Joson. So buksan naman natin yung ano pala. So yung nagustuhan ko lang dito sa Joson ay yung kanyang lock, talagang safety kasi naka XLR siya, tapos maglalak pa ito siya. So maglalak pa to. So yan, tapos ilak mo lang yan. So solid talaga yung sa kanyang XLR kasi mayroon siyang lock. Sa ano naman sa Kevlar, so hindi ko lang gusto to kasi ito yung ito. So maganda naman pero pag masira to, mahirapan ka. So wala pa sigurong tinda nito. So yung ganitong klaseng kuan, kasi pag masira to, so yun, mahirap. So dapat ganito na lang sana ginawa ng Kevlar, katulad ng Joson yung design niya, para kasi mas matibay ito kasi mayroong lock din. So hindi siya maalog-alog. So ito lang yung hindi ko nagustuhan na design ng Kevlar, yung kanyang lock sa may XLR. Pero decente naman tingnan, pero pag masira at mahirapan ka talaga maghanap ng yung anong tawag doon, reserva. Kasi pag masira to, so hanap ka lang ng XLR. So yan. So ito mahirap to, maghanap ka pa ng ganitong klaseng XLR. So tingnan mo, tapos ito ano pa, tingnan natin yung kanyang bush coil. So buksan ko muna. So nabuksan ko na mga boss. So ito yung ulo ng Joson. So mabigat. So yan, ulo ng Joson. Tapos yung Kevlar, so magaan lang. Ito yung ulo ng Kevlar, magaan lang. Joson ay mabigat. So yung design niya. Tapos ito yung sa may Joson. So mayroon siyang ano dito. O yan. Mayroon pa. O yan. So yan yung Joson Dasinger microphone. So mayroon siyang ganito. Tapos ito naman yung sa Kevlar, voice coil ng Kevlar. So yan, DM14 2024. So ito yung voice coil niya. At ito yan naman yung sa Joson. So yan, sa Joson at Kevlar. So ito yung dalawang voice coil. So voice coil ng Kevlar at voice coil ng Joson. So patayuin natin, mahirap mag-isa gumawa ng video.
So yan, mababa lang pala. So yung nagpataas lang sa Joson ay yung ulo niya, microphone head niya. So yan, mababa lang yan, oh. Tingnan nyo, oh. Mababa lang yung Joson, pero mabigat. So yan, so nasubukan ko na tong dalawa. So yung Kevlar ay medyo may buo yung tunog niya. So parang may baho kasi nasa 40 Hz yung low response niya. So maganda naman siya gamitin. Tapos ito yung Joson, so medyo malinis yung tunog niya. Wala siya gaanong baho, wala siya gaanong baho kasi nasa 50 tapos 16. So maganda naman gamitin. So yung bagay sa boses ko ay ito yung Joson. Para sa akin yung bagay sa boses ko kasi medyo paos. Yan. At hindi maganda yung boses natin. So mas nagustuhan ko yung tunog ng Joson, pero maganda naman tong sa Kevlar. So pareha lang siya, maganda. So nasa inyo na. Balay yung presyo naman ay yung presyo nitong Kevlar ay nasa 1.4 plus. So depende na sa tindahan. So saan kayo mag-order o saan kayo makabili, nasa 1.4 plus. So tapos ito namang Joson ay nasa 1.8. So 1.8 siya. 1.8 plus. So yung Joson. So may kasama siyang ito yung lagayan ng Joson. So tapos ito may karton pa. So yan yung Kevlar, ito lang yung karton niya. So ganito lang. So yan. So yun na mga boss, sana nakatulong ito sa inyo yung planong bumili ng dalawang microphone na latest model ng Kevlar, tapos yung Joson. So yun, salamat sa pag-subscribe, salamat sa panonood. Salamat mga boss, salamat.